Hindi ko inaasahan ang nangyari sa amin ni Kuya Enzo. Lihim man na natutuwa ang aking puso, ngunit ang isiping tinaraydor ko ang pamilyang nag-ampun sa akin ay isang bagay na lihim din akong nasaktan. Masakit man dahil paparating na ang kanilang pag-iisang dibdib ni Nika at ako pa nga mismo ang kanilang maid of honor na tumulong sa pagdisenyo nito. O Nicole, lutang ka yata dyan, may problema ka ba? Ilang araw na akong hindi mapakali mula nang may maganap sa amin ni Kuya sa loob pa mismo ng aking silid. Belen, sorry, marami lang akong naiisip. Pati sa aking trabaho ay hindi na rin ako makapag-concentrate. Inaway ka na naman ba ng maldita mong kinakapatid? Ewan ko sa'yo Nicole kung papaano mo natitiis ang ugali ng babaeng yun. Kung ako dyan sa kalagayan mo, tiniri ko na yun. Panggigigil pa niya. Alang-alang kina mama at papa, kaya ko siyang tiisin Belen. Totoo naman talaga, kung hindi lang mabait sina mama at papa sa akin, matagal na siguro ako lumisan sa mansyon ng Valdez. Hindi ko na malaya na kanina pa palang tumutunog ang aking cellphone. Tiningnan ko pa ito dahil may mensahe ding nag-pop up. Meet me at my condo tomorrow. Galing ito kay Kuya Enzo ang mensahe. Ibinalik ko sa aking bag ang aking cellphone. Ayoko muna siyang sagutin. Sadyang naguguluhan lang talaga ako ngayon sa sitwasyon. Hindi ko mawari kung anong gusto niya lamang sa akin. Ganong ikakasal na ito. At ako namang desperada sa kanyang atensyon noon ay walang alinlangang pumayag agad sa kanyang kagustuhan. Naalala ko si Isabela. Iba ang sitwasyon namin. Si Lucas noon na naghahabol sa kanya at may malaking gusto nito. Habang ako, alam ko namang ginawa lamang akong parausan ni Kuya Enzo at wala talaga itong pagmamahal sa akin noon pa man. Nagpaalam na ako kay Belen na mauuna nang umuwi. Nagtaka pa nga ito sapagkat sanay siya na nag-o-overtime ako. Tinawagan ko si Manolo. Naalala ko ang kanyang imbitasyon. Hindi sa ginamit ko siya para makalimutan ko si Kuya Enzo. Gusto ko lang iwasan na ito dahil wala namang kabuluhan kung patuloy ko siyang mamahalin. Ilang araw na lang engagement na ni Nika. Isang beses lang may nangyari sa amin at ayoko nang maulit pa ulit ito. Nandito kami ni Manolo sa isang exclusive restaurant. Mas pinili ko dito dahil bukod sa malimit lamang ang mga taong kumakain, gusto ko rin ang kanilang mga putahe. How's your day Nicole? Balita ko ikakasal na pala ang kapatid mo. Tanong nito. Tumango lamang ako. Ayoko kasi silang pag-usapan. Ang kanilang napipintong kasal ang nagpapagulo sa aking isipan ilang linggo na. Oo nga pala Manolo, kumusta yung bagong proyekto mo? Pag-iiba ko ng usapan. Ngumiti ito at ikwento ang kanyang mga unang karanasan sa paghawak ng kanyang bagong proyekto. Masaya ako para kay Manolo. Masipag ito, mabait at di rin makakailang. Gwapo din siya. Kung pwede ko pa nga lang turuan ng aking puso na mahalin ito, matagal ko nang ginawa. Ngunit sadyang nagbahalang yata ito ng isa at sa isang tao pang hindi ako kayang mahalin at ipaglaban. Matapos ang ilang oras naming kwentuhan, napagpasya na naming umuwi na. Inihatid niya pa ako sa aming bahay. Ganun naman palagi si Manolo. Kahit abala ito sa trabaho, hindi ito mag-aalang ang bigyan ako ng atensyon palagi. Kaya ang paunlakan siya sa kanyang imbitasyon ay kaligayahan ito. Dumating ang araw ng engagement party ni Nika at Kuya Enzo. Mula nang tumawag siya na hindi ko pinansin ang kanyang ilang beses na tawag, ay hindi na kami nagkita pa ulit. Hindi ko rin ito pinuntahan ang lugar na gusto niyang doon kami magkita. Dahil alam ko naman kung ano ang gusto niyang mangyari sa amin. Hindi naman siguro kami magdadasal lang sa kondo niya. Tiyak na gusto naman itong maulit muli ang nangyari sa amin sa silid ko. Minsan, ayoko rin namang pairalin ko ang sigaw ng aking puso. Hindi na kami katulad nung nasa kumbento pa. Nicole, Iha, halika, dumating na ang pamilya Galvez. Tawag ni Mama. Marami ng tao sa labas ng bahay. Ngunit heto pa rin ako sa loob ng silid. Walang balak lumabas upang saksihan ang kanilang engagement. Sige po ma, bababa po ako mamaya. Ang mahalaga ay si Nika ang nandun. Malungkot kong tugon kay Mama. O sige,
Baba ka na ha, at magsisimula na. Tininguan ko lamang si Mama, pero ang totoo, mas gusto ko pang magkulong dito sa loob ng silid. Hindi ko naman ipagkakaila na nasasaktan talaga ako. Ganong si Kuya Enzo ang siyang nakauna sa akin. Ang tanga mo talaga, Nicole. Ano bang pinakain sa'yo ni Enzo na yun at hindi siya matanggal-tanggal sa puso mo? Pabulong kong saad sa aking sarili. Kinuha ko pa yung laso na binigay niya sa akin noon sa terminal. Balo ko itong itapon. Ayoko nang magpakabaliw sa kanya. Wala din namang patutunguhan ng lahat. Halos 1 oras na akong nasa loob. Maingay na sa baba. Hudyat na nagsisimula na nga ito. Dinig ko pa ang host sa party na nagsasalita. Tahimik akong napaluha habang nakahiga lamang nang biglang may kumatok sa pintuan. Alam kong si Mama o di kaya ay si Manang Tinding. Marahil nagtataka ito kung bakit wala ako doon. Hindi naman mahalaga ang presensya ko sa baba dahil si Nika ikakasal at hindi ako. Bumangon ako sa pagkakahiga. Pinahid ko muna ang aking luha at ayoko makita nila na nagdadrama ako dito sa loob. Inayos ko muna ang aking sarili bago ko napagpasyahang buksan ang pintuan. Pagbukas ko, laking gulat ko dahil ang tumambad sa aking harapan ay si Kuya Enzo. Kuya Enzo? Gulat kong sambit. Walang emosyon ang kanyang mukha. Lumingon-lungon pa ito bago pumasok. Ano na naman ba ang ginagawa mo rito? Ha? Asik ko sa kanya. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa amin. Ganong engagement nila ngayon. Bakit hindi ka bumababa? Seryoso niyang tanong. Hindi naman mahalaga ang presensya ko sa baba, di ba? Isa pa, alam mo naman siguro ang dahilan. Pag-amin ko sa kanya. Tumitig lang siya ng makahulugan sa akin at mas lumapit pa. Please, Kuya Enzo, irespeto mo naman na magiging asawa mong si Nika. Aaminin ko, mali na ibinigay ko sa iyo ang puri ko, pero hindi ko yan pinagsisisihan dahil noon pa man, alam mo na may nararamdaman ako sa iyo. Maluha-luha kong pag-amin sa kanyang harapan. Then be my fuck buddy, Nicole. Tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Ilabas lang natin ang libog ng ating katawan. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang mga tinuran. Sadyang pagnanasa lang talaga sa aking katawan ang nais niya, kaya mas nasaktan pa ako. Hindi ako laruan, Kuya Enzo, na pag-isipan mo ng ganun, na kung aandar yung kalibugan mo, pwes, dun ka kay Nika. Dahil siya ang mapapangasawa mo at hindi ako. Bulyaw ko sa kanya na ikinangisi niya lamang. Akma na sana akong tatalikod pero hinapit niya ang aking bewang at hinalikan ako sa lieg. Kuya Enzo, ano ba? Bitawan mo ako. Pakiusap ko sa kanya pero mas hinigpitan niya pa ang kanyang pagkayakap sa aking bewang hanggang ang kanyang halik sa leeg ay pababa na sa aking dibdib. Mabilis niyang inilihis ang aking damit pantulog at agad na sinunggaban ang aking malusog na dibdib. Gusto ko siyang itulak, ngunit wala akong lakas na gawin iyon. Hinimas-himas niya pa ito at pinaglaruan ang kanyang dila. Hindi ko na namalayan na nadarang na naman ako sa kanyang mga nakakakiliting pagpapaligaya sa akin. Walang humpay niya itong dinilaan at sinipsip na parang sanggol na bata. Habang patuloy akong lumiliyad sa kapangasang ginagawa niya. Mabilis niyang nilihis ang suot kong panty. Patuloy lamang aming posisyon at pinahawak niya lang ako sa kanyang balikat. Itinaas niyang bahagya ang aking mga paa at ipinaghiwalay niya ang aking mga hita. Pareho na kaming wala sa wisyo. Ngunit naputo lang aming makasalanang ginagawa nang sumigaw si Nika sa loob ng kanyang pintuan. What the hell are you doing to? Napatda ako nang makita si Nika na umiiyak habang si Kuya Enzo ay seryosong nakatitig din sa kanya. Pero may ikakasakit pa nang si Mama ay mabilis na pumanhik pagkadinig ng sigaw ni Nika. Mami! Sigaw ni Nika na mas kinabahan akong lalo. Nika? Pagtataka ni Mama nang makita niya ako na halos nakababa na ang aking suot na pantulog at nagbago ang hitsura ng kanyang mukha. Nicole, bakit mo to nagawa sa amin? Inayos ko muna ang aking pantulog. Mabilis kong tinakbo si Mama at yumakap sa kanya. Ma, patawad, hindi ko po sinasadya. Ngunit sampal ang aking natanggap galing sa kanya.
Magbalot-balot ka, Nicole, at umalis ka sa pamamahay ko. At ikaw, Mr. Galvez, inuurong na namin ang aming kasunduan sa inyong pamilya. Walang kasalang magaganap sa inyo ng anak kong si Nika. Sa halip, si Nicole ang pakasalan mo at panagutan mo ang ginawa mo sa kanya kung ayaw mong ipagkalat ko ang mga kapangasan mo. Sa sinabi ni Mama, para akong sinakluban ng lupa. Pero Ma, si Nika ang dapat na, no, Nicole, sa ayaw at sa gusto mo, kayo ni Enzo ang ikakasal. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Mama. Ayokong paniwalaan na papalayasin niya ako at ipapakasal kay Kuya Enzo. Oo, noon pa man, bata pa ako, siya na ang sinisigaw ng aking batang puso. Pero ayoko naman sa ganitong sitwasyon na ikakasal na ito kay Nika. Ay ako ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. At sa halip, ako ang ikakasal kay Kuya Enzo dahil sa aktwal na pagkahuli ni Mama at Nika sa amin. Ma, patawad. Patawad at naging marupok ako. Luhaan ako lumuhad kay Mama habang nag-hysterical na si Nika at pinagmumura niya ako sa harapan ni Mama. Nagkagulo na rin sa baba dahil sa malakas na boses ni Nika. Pinagmasdan ko si Kuya Enzo na walang emosyong nakatanaw lang sa akin na nagmamakaawa kay Mama. Ngunit imbes ako ang kanyang kausapin, binalingan niya ng tingin si Kuya Enzo. Mr. Galvez, ikaw na ang bahala kay Nicole. Walang kasalang magaganap sa pagitan niyo ng anak ko. Pakasalan mo si Nicole kung ayaw mong lumabas ito ng isang malaking iskandalo. Pagbabanta ni Mama kay Kuya Enzo, bago ito tumalikod at tinaliman niya ako ng tingin. Sobrang dismayado ako sa iyo, Nicole. Huling mga kataga niya bago niya ako iniwan sa gilid ng pintuan na nakaluhod at umiiyak. Wala kaming kibuan ni Kuya Enzo sa sasakyan habang wala pa ring humpay ang pagtulo ng aking luha. Ang mga masasakit na salita ni Papa kanina na hanggang ngayon daladala ko pa rin. Wala kang utang na loob, Nicole. Paano mo nagawang traidorin si Nika? Ipinagtanggol ka namin sa kahit na sino. Kahit nga may mga panahong naririnig namin na may hindi ka pagkakaunawaan sa sarili naming anak, mas pinaboran ka pa namin dahil itinuring ka naming tunay na anak. Mapakla at puno ng pagsisisi na boses ni Papa habang nakayuko lamang ako at patuloy na umiiyak. Pinagsisisihan namin ang pag-ampo namin sa'yo. Bumubuhay pala kami ng ahas sa pamamahin na to. Mga masasakit na salita ni Papa ang namutawi sa aking bibig bago ko nilisan ang mansyon. Ang kasiyahan sa kanilang engagement party ay nauwi sa kalungkutan dahil sa akin at dahan-dahang nagsiuwian na ang mga bisita. Mag-usap tayo pagkatapos nito, Enzo. Galit din si Mr. Galvez na nauna nang umalis sa amin. Paglabas ko ng bahay, nilingon ko pa ang buong mansyon. 10 taon na akong tumira dito. Kahit hindi ako gusto ni Nika, pero ang katotohanang ipinagtatanggol palagi ako ni Mama at itinuring nilang tunay na anak ay isang malaking bagay na tatanawin kong utang na loob sa kanila habang buhay. Pinahid ko na muna ang aking luha nang marinig ko ang boses ni Kuya Enzo. Sasama ka ba sa akin o iiwan kita dito at maghapong magdadrama dyan? Bulyaw niya sa akin. Galit ang rumehestro sa kanyang mukha. Kung hindi naman dahil sa ginawa niya, hindi ito mangyayari. Ngunit sisisihin ko rin ang aking sarili dahil napakarupo ko pagdating sa kanya. Stop crying. Walang maiitulong ang pag-iyak mo sa problemang kinasasangkutan ko ngayon. Pilit kong pinigilan ang aking pag-iyak habang binabagtas ng kanyang sasakyan ang daan patungo sa kanyang bahay. Tulad ko, nakatingin lang siya sa kalsada na walang emosyon. Pagdating namin sa kanyang bahay, mabilis itong binuksan ang pintuan ng sasakyan, ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin at dumiretso na sa loob. Dahan-dahan akong bumaba at pinagbasdan ng paligid ng kanilang bahay. Ma'am, ako na lang po ang bahalang magdala ng mga maleta nyo. Pagmamagandang loob ni Manong, tumangulang ako at pumasok sa loob. Ma'am, saan ko po idadiretso ang mga gamit nyo? Tanong ni Manong. Hindi agad ako nakasagot dahil wala akong ideya kung saang silid ako mamamalagi.
Idiretso mo sa silid ko, Manong. Paglingin ko, si Kuya Enzo ang aking nakasalubong. May dala itong attache case at mukhang aalis ulit ito. Kuya Enzo, saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Tinapunan niya lang ako ng tingin at lumapit sa akin. Rule number 1. Ayokong tinatanong ako kung saan ang lakad ko, okay? Know your place, Nicole, and don't call me kuya again. Hindi na ako ang dati mong kasama noon sa kumbento. Call me Enzo. That's my formal name, understand? At agad na itong tumalikod. Ang kaninang pigil kong luha ay dumaloy na nang hindi ko namamalayan. Alam ko naman noon pa, wala siyang interes sa akin. Isang imposibleng bagay na magustuhan ako ni Kuya Enzo. Para usan lang ang tingin niya sa akin. Kung hindi lang kami nahuli ni Mama, malamang hindi kami hahantong sa ganitong sitwasyon. Ma'am, iaakit na namin ang mga gamit mo sa silid ni Sir Enzo. Kung gusto niyo pong magpahinga, dun din daw po sa kanyang silid. Yan po ang bilin niya kanina, pagpasok niya po. Sumunod lang ako sa driver at isang katulong nila ang nagbitbit ng aking mga gamit. Pagdating namin sa taas, sadyang binuksan niya ang kanyang silid bago pa ito umalis kanina. Pumasok na po kayo, ma'am. Nag-aalangan pa akong pumasok kahit inahabili ni Kuya Enzo na dito na rin ako mamamalagi sa kanyang silid. Hindi ko pa rin maiaalis ang kaba sa aking dibdib. Alam kong hindi magiging maganda ang pagsasama namin. Kung aabot man ito sa 1 taon, siguro ay isa itong himala sa akin. Pagpasok ko sa loob, sumalubong sa akin ang pabangong panlalaki. Umupo muna ako sa tuktok ng kama at inilibot ang aking mga mata sa kabuuan ng silid. Ma'am, pag may ipag-uutos po kayo, tawagin niyo lang po kami sa baba. Sige Manang, salamat po. Tumango lang ito at nilisa na ang silid. Ilang minuto pa bago ako tumayo at naglikpit na sa aking gamit. Binuksan ko ang isang cabinet na walang laman at doon ko inilagay ang aking mga damit. Pagkatapos kong mailagay lahat, ay bumalik ako sa kama. Kinuha ko ang aking cellphone upang tawagan si Belen. Sa ganitong sitwasyon, siya lang ang tanging kaibigan ko na makakausap. Ayoko ring ipaalam sa aking pamilya ang nangyari ngayon at baka mag-alala pa sila. Hello Nicole? Totoo ba ang chismis na nasagap ko? Ha? Hindi na ako nagtaka kung nakarating agad sa kanya ang balita tungkol sa nangyari kanina sa engagement party. Anong nabalitaan mo, Belen? Na kayo na daw ni Mr. Galvez ang ikakasal. Umurong daw si Nika dahil may sakit daw ito at kailangang maipagamot sa ibang bansa. Sa narinig ko kay Belen, hindi ako makapaniwala na yun ang idinahilan ng pamilya na nag-ampon sa akin. Napaluha ako sa ginawa kong pagtataksil kina Mama. Hindi pa rin nila ako ipinahamak at ang tanging idinahilan lamang nila ay ang pagkakaroon ng sakit ni Nika. May kakaibang sakit si Nika, dahilan ng pabalik-balik sila noon sa hospital. Ngunit hindi ko ito inalam dahil inirespeto ko ang pribadong buhay nila. Kahit na itinuring nila akong pamilya, may mga personal na bagay din ang pamilya Valdez na may limitasyon na ayaw ko ring malaman. Gabi na, ngunit hindi pa rin dumadating si Kuya Enzo. Hindi ako makatulog. Naninibago yata ako sa bagong silid. Unang gabi namin ngayon na magkasama. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa biglaang pagsasama namin ni Kuya Enzo. Bukas na bukas din kakausapin ko siya tungkol sa planong pagpapakasal na plinano namin ni na Mama at Papa. Pwede naman siyang tumanggi dahil yun din naman ang gagawin ko. Ayokong makulong sa isang relasyon na tanging ako lang ang nagmamahal. Ayokong umikot ang aking buhay kay Kuya Enzo. Kahit siya pa ang nakauna sa akin, hindi ito basihan para pakasalan niya ako at pakasalan ko rin ito. Mahal ko siya noon pa man, ngunit ang isipin na wala siyang pagpapahalaga at pag-ibig sa akin, yun ay hindi ko rin naman matatanggap. Bumangon ako at naupo sa kama. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial ng numero ni Mama at nakailang ring lang ito, ngunit wala akong sagot na natanggap mula sa kanya. Kaya ibinaba ko na ang aking cellphone at pinatay. Gusto kong umiyak, ngunit kailangan kong magpakatatag sa sitwasyon ngayon.
ang tanggapin na wala na sila sa aking buhay, na ipinagtabuyan na nila ako dahil kasalanan ko rin naman ang nangyari. Bumalik ako sa pagkakahiga hanggang sa namalayan ko na lamang na unti-unting bumababa ang talukap ng aking mga mata at nakatulog na ako. Hindi ko alam kung panaginip lang ba o totoo ang nagaganap sa akin dahil may unti-unting humahaplos sa buo kong katawan, haplos na may kasama itong panggigigil. Napahalinghing ako habang nakapikit pa rin ang aking mga mata. Minumuni-muni ang klase ng mahiwagang kamay na humahaplos sa buo kong katawan. Ramdam ko pa ang paghalik nito sa aking leeg, pababa sa aking dibdib. Napaungol pa ako, lalo pang humigpit ang aking pagkakahawak sa kanya nang nilamas niya na ang aking dalawang dibdib, tulad kanina, para itong nanggigigil. Napahalinghing muli ako habang panay pa rin ang kanyang ginagawa. Ang paglamas niya sa kanyang mga kamay ay saglit na nawala at mas napakurba pa ang aking katawan dahil bibig niya na ang naramdaman kong sumisipsip sa aking dibdib. Gusto kong ibuka ang aking mga mata na masiguro kung talagang panaginip ba ang lahat ng to o pawang katotohanan, kung bakit may reaksyon ang aking katawan sa bawat haplos ng kanyang mga kamay at labi. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising dahil sa nakakabaliw na sensasyong pinapalasap sa akin ng estranghero sa aking panaginip. Ngunit ayokong matawag itong isang estranghero dahil isang lalaki lang ang gusto kong makapagsasa sa aking katawan at yun ay walang iba kundi si Kuya Enzo. Napasinghap na lang ako nang maramdaman ko ang kanyang mga labi na kumagat sa aking labi. Marahas at mapusok ang bawat hagod ng kanyang mga labi sa bawat madaanan nito sa aking katawan. Kuya Enzo. Wala sa sarili kong nabanggit ang kanyang pangalan habang tulog ang aking diwa. Napahinto pa ito saglit na ipinagtaka ng aking natutulog na sistema. Ngunit segundo lamang ay muli na naman akong napaliyad at napaungol, sanhi ng kakaibang sensasyong ginagawa niya sa aking katawan. Ramdam ko pa ang kanyang dila na naglalaro sa pagitan ng aking hita. Naiyakap ko ang aking kamay sa kanyang ulo at sinabunutan ko upang mas madiin pa niya ang paghagod sa kanyang makasalanang dila. Ngunit bigla akong napamulagat nang sakupin niya ng kanyang bibig ang aking kasalanan. Napabangon ako ng konti nang makita ko at tiningnan kung sino ang nasa ibabang bahagi ng aking katawan. Kuya Enzo? Napatakip ako sa aking bibig na hindi man lang ito huminto sa kanyang ginagawa. Kuya Enzo, please, pagsusumamo ko. Tumingin pa siya sa akin at nagkatitigan kami. Why you don't like it, ha, Nicole? Panguuyam niya sa akin. Tell me, Nicole, gusto mo bang ihinto ko to? Malagkit ang bawat titig niya sa aking mga mata, pagnanasa at pananabik ang tanging nakikita ko. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Tell me, Nicole, because I have no intention to stop what I'm doing right now to you. Ngumisi pa ito at tumayo. Mabilis na hinubad ang kanyang pantalon. You want to taste me, Nicole? Napatda pa ako sa aking kinahihigaan. Lan lumapit siya sa akin ng paluhod habang ako ay nakatihaya lamang.